May nagtanong sa akin isa sa mga followers ko kung sino daw ang kaya kong sabayan na kalaban sa early gamit yung zilong ko. Ito na idol, sasagutin ko na ang tanong mo. Para sa akin ay si Sylvana ang kaya kong sabayan. Dahil kung mag second skill siya ay tutuhugin ko lamang siya para makancel ito. Sa mga Sylvana user dyan ay sana huwag kayong magalit sa mga sasabihin ko dahil sinasagot ko lang ang tanong ng followers ko. Kung makikita nyo ay hinaharas ko lamang siya at mapapansin nyo rin na wala talaga siyang kalaban-laban sa zilong. Pero depende pa rin naman sa gumagamit niyan kung paano ang diskarte niya. Pero minsan ay may nakakalaban naman akong Sylvana na magagaling yung gumagamit. Lalo na kung nakapetrify ito at mahuli ka, tiyak na hindi makakatakas yung zilong. Pero depende na lang yan sa takbo ng laro, ang importante kasi dito ay kung paano kayo mananalo at kung paano kakagaling makakuha ng objective. Aminin nga natin na magaling ka pero hindi ka naman tumutulong sa mga kasamahan mo, o edi wala ding kwenta yun. Mas mabuti pang magaling ka na at marunong ka pang mag-rotate dahil malaki ang pag-asa mo na manalo kayo. Katulad na lang yung nangyari dito, matapos naming makuha yung first turtle ay nag-rotate agad ako sa mid lane. Sakto naman na nag-i-invade sila. O di ba nakatulong ako sa mga kasamahan ko at malaki na ang matutulong yun sa takbo ng rotation nila. At yung Sylvana ay nandun lang sa lane niya. Kaya't sinasabi ko ay dapat hindi lang kayo tumatambay sa lane nyo dahil hindi naman ito 1 versus 1. Mag-rotate ka dahil kailangan ng mga kasamahan mo yung tulong mo dahil malaki ang posibilidad na manalo kayo sa laro kung early pa lang ay lamang na agad kayo. Ang maganda lang kay Zilong ay mabilis talaga siyang makakapag-rotate. Kung kaya't kayo ay suggest ko sa inyo ay mag-double lane kayo para mas malaki na agad ang kalamangan mo sa mga kalaban. Huwag mong iisipin ang sasabihin ng mage nyo. Dahil para sa akin ay kahit wala pang item ang mage ay masakit na talaga ito dahil sa mga skills niya. Kung makikita nyo ay 6 minutes pa lang pero na-push ko na yung lane ko at nakakasama na ako sa mga clash. Ganyan ang advantage kapag marunong kang umikot sa mapa at kung magaling kang kumuha ng mga objective. Kita nyo nahihirapan na sila at hindi na rin maka-farm ng maayos yung alpha nila at nagkakagulo na rin yung rotation ng mga kalaban. At dito ay mapipitis nila ako dahil hindi ko ginamit yung inspire ko. Akala ko ay hindi makaka-respondi agad yung mga kalaban. Kung ginamit ko na lang sana yung inspire ay edi sana hindi ako nabigyan. At napansin ko rin yung Claude nila ay gumagawa ng sarili niyang pangarap. Kaya't hindi natin hahayaan na makuha niya yung pinapangarap niya, hahaha. At nakita ko naman yung Claude na pilit niya talagang inaabot ang mga pangarap niya. Kung kaya't ay pipigilan ulit natin siya. At dito ay lumabas na yung unang Lord kaya't isesecure agad namin ito. Sakto naman ay hindi na sila nag-contest kung kaya't ay walang kahirap-hirap na nakuha namin ito. At may tips ako sa mga random player. Kapag lumabas na yung Lord nyo, kung maaari ay i-clear nyo kaagad ang minions sa lahat ng lane para maayos ang daloy ng mga minions nyo. Kung sa ganun ay mahihirapan mag-def yung mga kalaban. At dito nga mga idolo ay akala ng alpha ay mapipitis niya yung zilong ko. Sinundan pa naman ako. Mas maganda pa sana kung nag-def na lang siya. At dito ko na nga tatapusin ang bidyong ito mga idolo. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon ay lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Paki-comment na lang din kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umaabot yung video ko at paki-react na lang din. Marami pong salamat.